Ang pelikula ay nag-uumpisa kay Thunderleg na naglalakbay papunta sa isang liblib na lokasyon. Doon ay nakita niya ang isang sulat na humihiling sa kanya na patayin ang sikat na boxing champion na si Charlie Wei. Nakatanggap din siya ng ilang pera para sa trabahong ito. Si Thunderleg pagkatapos ay tumungo sa lugar kung nasaan si Charlie, at doon ay harap-harapan niyang sinabi sa lalaki na naroroon siya para patayin siya. Nagulat si Charlie at sinabi sa kanya na maaari niya siyang bayaran ng doble para patayin ang taong nagpadala ng sulat. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Thunderleg na sinasabi na ang kanyang karangalan ay hindi papayag na saktan niya ang kanyang kliyente. Pagkatapos, ang dalawa ay nagsimulang maglaban at si Thunderleg ay mabilis na natalo si Charlie. Ang eksena ay lumipat sa isang kung fu training center, ang mga mag-aaral ay makikitang nagsasanay ng kung fu. Ang master na si Wong ay nanonood sa kanyang mga mag-aaral na nag-eensayo. Maya-maya ay bigla siyang tumayo at paglabas niya ay pinakiusapan niya ang kanyang assistant na asikasuhin ang mga mag-aaral habang wala siya. Nagsimula ang assistant na turuan ang mga mag-aaral ng ilang mga galaw ngunit malinaw na hindi siya siniseryoso ng mga ito. Sinimulan ni Jackie Wong na tuksuhin ang assistant kasama ang kanyang kaibigan, at nang mapagtanto ito ng assistant ay sinite niya si Jackie at sinabi na hindi porket anak siya ni Master Wong ay magagawa na niya ang lahat ng gusto niya. Pagkatapos ang assistant ay sinubukan siyang turuan ng leksyon kaya naglaban silang dalawa, ngunit nadaig siya ni Jackie at madali siyang natalo. Maya-maya ng araw na iyon ay kumakain si Jackie at ang kanyang kaibigan nang mapansin nila ang isang magandang babae sa kalye. Sinabi ni Jackie na kaya niyang yakapin ang babae at nakipagpustahan sa kanyang mga kaibigan na kung magagawa niya ito ay kailangan nila siyang bigyan ng pagkain. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang ahas mula sa lalagyan ng tindero at ginamit ito para takutin ang babae at yakapin siya. Ngunit biglang dumating ang nanay ng babae at sinimulan siyang bugbugin. Wala siyang kalaban-laban sa kung fu ng matanda kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Habang siya ay pauwi, napansin niya ang isang lalaki na kumuha ng isang jade sa isang mahirap na tindero at tumanggi na magbayad ng tamang halaga. Nang nagmakaawa sa kanya ang tindero, binasag niya ang jade at sinubukan pa niya itong bugbugin. Sa oras din na iyon ay dumating si Jackie at tinuruan siya ng leksyon. Kahit may espada ang lalaki ay wala siyang laban kay Jackie na madaling nakuha ang pera na ibinigay sa tindero. Matapos bugbugin ang walang kahirap-hirap, binalaan siya ni Jackie na huwag na siya muling magpapakita sa lugar pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang bahay. Pagpasok niya ay napagtanto niya na ang kanyang ama ay nakikipag-usap sa parehong babae na bumugbog sa kanya kanina kasama ang kanyang anak. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang takasan sila ngunit kalaunan ay nakita pa rin nila siya. Ang matanda pala ay kapatid ng kanyang ama. Hindi nito ibinunyag ang nangyari kanina ngunit sinabi ng kanyang anak kay Master Wong na tinukso siya ni Jackie sa kalye. Nang paparusahan na sana ni Master Wong si Jackie, pumasok si Mr. Lee kasama ang kanyang anak na malubhang nasugatan at punong-puno ng tela sa kanyang buong katawan. Hinihiling niya na si Jackie ay maparusahan dahil sa kanyang kalokohan. Gusto ni Master Wong na parusahan ang kanyang anak ngunit kinumbinsi siya ng kanyang kapatid na ang dapat magparusa ay ang biktima mismo. Sinabi niya sa pamilyang Lee na maaari silang umatake ng 10 beses kay Jackie kung saan hindi maaaring umatake si Jackie pabalik. Ang isa sa mga tauhan ni Lee ay ipinagmamalaki na kailangan lang niya ng 3 pag-atake upang talunin si Jackie at sinimulan na siyang atakihin. Nang natapos na ang 10 pag-atake, nakatayo pa rin si Jackie na hindi man lang pinagpawisan. Dahil nagalit, sinimulan ulit ng lalaki na salakayin si Jackie ngunit sa pagkakataong ito ay gumanti na si Jackie at binugbog siya. Pagkatapos, ang mga ito ay umatras at sumumpa na magbabayad ang pamilya Wong. Si Master Wong ay nagpasya na paparusahan ang kanyang anak. Pinanatili niya ang kanyang anak sa isang lugar at nasa isang napakahirap na sitwasyon na hindi bababa sa 5 oras bawat araw. Gayunpaman, ang matalino na binata ay tinawag ang kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong at humanap ng iba't ibang paraan upang makapangdaya sa mga parusa. Ang kanyang naiinis na ama ay nagpasya na ipasok siya sa pagsasanay sa mahigpit na master na nagngangalang Yu Xiao ang master na pulubi. Sa oras ng isa sa kanyang mga parusa, dumating ang kaibigan ni Jackie upang tumulong at sinabi sa kanya na magkakaroon siya ng maraming problema sa lalong madaling panahon. Sinabi niya din na si Xiao ay may reputasyon na gawing mga walang silbi ang kanyang mga mag-aaral habang nagsasanay. Dahil natatakot sa kung ano ang mangyayari sa kanya, nagdesisyon siya na tumakas. Ang nagugutom at walang pera na si Jackie ay pumunta sa isang restaurant.
Umupo siya sa harap ng isang lalaki na kumakain doon at nag-order ng napakaraming pagkain at umaasa na maloloko ang lalaki upang magbayad nito. Pagkatapos kumain at mabusog, nagpasya na siyang umalis ngunit ang lalaki pala ang may-ari ng restaurant kaya si Jackie ay binugbog ng mga alipin nito. Habang binubugbog ay nakatagpo niya si Xiao, at nagawa nilang bugbugin ang mga alipin ng restaurant. Sa labas, si Jackie ay nagpasalamat sa pagtulong sa kanya at hindi niya namalayan na ang parehong matanda ang nanakot sa kanya ilang araw na ang nakaraan. Pinagpatuloy niya ang pangmamaliit sa matanda, hindi niya alam na ito ang parehong tao na pinakiusapan ng kanyang ama na magsanay sa kanya. Sa oras din na iyon ay inihayag ng matanda ang kanyang pagkakakilanlan na ikinagulat ni Jackie. Sinubukan niyang tumakas ngunit huli na ang lahat, hindi siya makakatakas sa master na si Xiao. Sinubukan din niyang makipaglaban sa matanda para matakot ito ngunit ang kakaibang estilo nito ng kung fu ay nakahihigit sa estilo ni Jackie. Kinaladkad siya ni Xiao sa kanyang kubo, at sa unang gabi niya sa lugar na iyon ay sinubukan niyang tumakas ng ilang beses ngunit hindi niya magawa dahil si Xiao ay alisto. Sa sumunod na araw ay sinanay na ni Xiao si Jackie, sinabihan siya na maglipat ng tubig mula sa isang malaking banga patungo sa isa pa. Nang hindi nakatingin si Xiao, nagpanggap si Jackie na nalulunod sa isang banga at nang dumating ang matanda upang tumulong, ikinulong niya ito sa banga saka tumakbo palayo. Maya-maya ay nakaupo na si Jackie sa lihim na lokasyon ni Thunderleg at pinapatuyo ang kanyang basang damit, nang biglang lumitaw si Thunderleg. Sinabihan siya nitong umalis ngunit tumanggi si Jackie na ikinagalit ni Thunderleg. Agad na binugbog ni Thunderleg si Jackie ngunit hindi niya siya pinatay at sinabi sa kanya na ang pagpatay sa kanya ay isang kahihiyan. Sa halip ay pinagapang niya ito sa ilalim ng kanyang binti bilang kapalit. Pagkatapos si Jackie ay tumakbo palayo na nahihiya dahil siya ay binugbog, at hindi niya maiwasang isipin ang pambubugbog na natanggap at ang kahihiyan na dinanas mula sa lalaki. Dahil gustong gumanti sa lalaki, si Jackie ay bumalik kay Xiao para matapos ang kanyang pagsasanay. Kinabukasan ay nagsimula ang mahigpit na pagsasanay ni Jackie, sinasanay ni Xiao ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng paggabay sa mga ito ng isang kahoy. Noong una ay nahihirapan pa si Jackie na kunin ang kanyang pagkain dahil sa hirap na dinanas ng kanyang mga kamay, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nagkaroon ng pambihirang lakas at nabuksan niya ang mga walnut gamit lamang ang kanyang mga daliri. Isang araw, si Jackie at si Xiao ay pumunta sa isang lokal na kasino. Napakabilis ng mga mata ni Xiao dahil nagawa niyang manalo sa bawat oras. Ngunit dahil dito gusto na siyang paalisan ng may-ari ngunit gusto niyang kumita ng sapat na pera para sa kanyang lingguhang inumin. Dahil si Xiao ay nanalo sa kanyang huling laro at malapit nang umalis, hinamon siya ng isa sa mga tambay doon. Pareho nilang ipinusta ang lahat ng kanilang pera, gayunpaman ang tambay ay sinubukan na manalo sa pamamagitan ng pandaraya ngunit masyadong mabilis ang mata ni Xiao at napansin kung saan niya itinago ang barya. Pagkatapos ay sinubukan nitong tumakas dala ang pera, ngunit pinigilan siya ni Jackie at hiniling na ibalik niya ang kanilang pera. Ipinakita ng tambay ang tibay ng kanyang ulo at hinamon si Jackie sa isang labanan. Noong una ay natalo siya ng lalaki ngunit hindi nagtagal ay nakahanap siya ng martilyo at binugbog ang lalaki. Pagkatapos si Xiao ay hiniling na kunin na niya ang pera at bilhan siya ng alak, gayunpaman si Jackie ay pumunta sa isang restaurant at kinain ang lahat ng mga pagkaing nandoon. Hiniling niya sa waiter na punan ng bote ng 3 tasa ng alak at ang natitirang bote ay nilagyan niya na lang ng tubig. Pagbalik sa kubo si Xiao ay nanghihina na dahil ang pangunahing pinagmumulan ng lakas niya ay ang kanyang mga inumin. Dumating ang tambay kasama ang sikat na Bamboo Master upang gumanti sa pambubugbog sa kanya nina Xiao at Jackie. Ang Bamboo Master ay nagsimulang atakihin si Xiao, kaya pagdating ni Jackie ay binigay niya ang bote sa kanya pero tubig lang ang laman. Dahil dito ay hindi niya matalo ng buo ang Master kaya napilitan silang dalawa na tumakas at magtago hanggang sa umalis ang mga ito. Nang gabing iyon ay pinagalitan ng matanda si Jackie sa pag-aaksaya ng pera sa pagkain sa kabila ng paghingi niya sa kanya ng alak. Nangangatwiran si Jackie na kung tinuturuan siya ng maayos, marahil ay natalo na niya ang Bamboo Master. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Xiao na hanggang ngayon ay tinuturuan niya si Jackie ng mga pangunahing kaalaman, dahil kung wala ang mga ito ay hinding-hindi niya matututunan ang estilo na gusto niyang ituro sa kanya. Sinabi niya kay Jackie na maghanda na sa kabinuksan ng 2 alak, silang dalawa ay uminom hanggang sa malasing. Sa sumunod na araw ay tinuruan niya si Jackie ng mga kakayahan ng kanyang 7 master, si Master Leo na ganap na kontrol sa kanyang panloob na sarili, si Master Jet na may pinakamalakas na kanang paa,
si Master Han na may dalang banga na puno ng lakas, si Master Lan na master ng kataksilan, si Master Chang na dalubhasa sa dobleng pag-atake, si Master Shou na master ng pag-atake sa leeg, at ang huli si Master Miss Ho na ginagamit ang ganda ng kanyang katawan para talunin ang kanyang mga kalaban. Si Jackie ay nagsasanay araw at gabi gamit ang mga paraan ng mga master na ito. Sa ibang lugar isang araw, si Mr. Lee ay dumating sa bahay ni Master Wong. Gusto niyang malaman kung bakit niya pa inipigilan ang mga tao sa kanyang nayon na magbenta ng lupa sa kanya. Nagtanong si Master Wong kung bakit niya kailangan ang lupain, nagbigay naman ng dahilan si Mr. Lee na ang sumpa ng kanyang pamilya ay nangangailangan na makuha nila ang lupain na yon. Napansin ni Master Wong ang kanyang mga kasinungalingan at sinabi sa kanya na hindi niya makukuha ang lupang yon. Alam niyang may karbon ang lupain at gusto lamang ni Mr. Lee na ibenta ang mga ito para sa pera, ngunit hindi niya hahayaang mangyari ito. Sinubukan ni Lee na mag-alok sa kanya ng 20% ng komisyon kung tutulungan niya siya, ngunit agad na tumanggi si Wong at sinabihan si Mr. Lee na umalis sa kanyang bahay. Mamaya sa kanyang lihim na lokasyon, nakatanggap muli si Thunderleg ng isa pang liham mula kay Mr. Lee at inuutos na patayin si Master Wong. Maya-maya sa araw na yon habang si Jackie ay pabalik sa lugar ni Xiao dala ang kanyang lingguhang inumin, napadpad siya sa lugar ni Bamboo Master. Umaasang mananalo sa huling pagkakataon, sinimulan ni Jackie ang panunukso sa Master at nag-udyok sa kanya sa isang labanan. Sinimulan ni Bamboo Master na bugbugin si Jackie gamit ang kanyang mahusay na mga kasanayan, ngunit uminom si Jackie ng alak na dala niya at nagsimulang gumamit ng istilong lasing laban dito. Ang Master ay hindi kinaya ang lasing na estilo ng Kung Fu at tinanggap ang pagkatalo. Si Jackie ay kumuha pa ng 2 malalaking banga ng alak. Pagdating niya sa cottage, napagtanto niya na wala doon si Xiao dahil hindi niya siya makita kahit saan. Sumulat siya kay Jackie na nagpapaliwanag na tapos na ang kanyang pagsasanay kaya kailangan niya nang bumalik sa kanyang ama at mamuhay bilang isang mabuting anak. Pagbalik sa tirahan ni Master Wong, sinabihan siya ng isang lalaki na hinuhukay ng mga tauhan ni Mr. Lee ang lupang may karbon nang walang pahintulot niya. Nang si Master Wong ay sumugod sa lugar, wala siyang nakitang iba kundi si Thunderleg na naghihintay sa kanya. Hinamon siya nito sa isang labanan at ipinakilala ang kanyang sarili sa kanya. Naniniwala siyang perpekto at tugma si Master Wong para sa kanya kaya magiging marangal ang kanilang laban. Papatayin niya si Master Wong pero hindi niya siya papahirapan bilang paggalang. Silang dalawa ay nagsimulang maglaban at gaya ng inaasahan ay nadaig ni Thunderleg si Wong. Sa oras din na iyon ay dumating si Jackie at sinabi sa kanyang ama na siya na ang makikipaglaban sa lalaki, ngunit nagulat ang lahat dahil biglang dumating si Xiao. Si Thunderleg ay natakot dito ngunit tiniyak ni Xiao sa kanya na hindi siya sasali sa laban dahil sapat na si Jackie para talunin siya. Pagkatapos ang dalawa ay nagsimula ng maglaban, ginamit ni Jackie ang lahat ng kaalaman na kanyang natutunan sa kanilang pag-eensayo at ang lahat ng kakayahan ng mga master na nagpanalo sa kanya laban kay Thunderleg. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!